Hapon po ay binigyan natin ng pagninilay ang tinatawag po natin proactive, hindi reactive. Ibig sabihin, kalimitan tayo ay ang ating pagkilos ay reactive. We react. Kung ito nangyari, tsaka lang tayo kumikilos. Pag sinabi natin proactive, ginagabayan natin kahit hindi pa nangyayari. Kasi inilatag na natin ang ilang mga bagay para hindi mangyari ang masasamang pwedeng mangyari, o at least mabawasan ang impact ng masamang pangyayari. At katulad din po kahapon, ng mga halimbawa na ibinigay rito ay isang paanyaya ng pumikapal, maging proactive. Kaya nga dito po sinabi rito, na huwag kang makiapid. Muli pa lang sabi rito, yung ikaw ay mag-isip na sa isip pa lamang ng pakikiapid, ikaw ay nagkakasala na. Bagaman ito po ay sinasaloob ng tinatawag po natin ikasyam at ikasampung utos. Huwag mong pagnasaan ang di mo asawa, at huwag mong pagnasaan ang di mo pag-aari. Sa isip pa lamang, nagkasala ka, hindi mo pa ginagawa. Kaya nung sabi ni Jesus, huwag ka nang umantong dyan, kasi huwag mo nang isipin, kasi kapag inisip mo yan, malaki ang chance na pwede mong gawin. Kasi bakit? Laman ng utak mo eh. Kaya tawag na natin ay proactive. Doon pa lamang nagsusumikat na tayo na umiwas sa kasalanan. Kaya bahagi rito, kung ang mata mo ay naging sanhi ng pagkakasala, dukutin mo. Well, hindi naman ito physical. Ito ay allegorical. Ibig sabihin ay bahagi na alisin mo na ang pwedeng maging sanhi ng pagkakasala. Umiwas ka na sa mga pagkakataon ng maging daan ng iyong pagkakasala. Lalong-lalo na kapag alam mo doon ka mahina, iwasan mo na. Kaya ito ay ilan lamang sa tinatawag natin proactive na pagkilos na ipinapahayag ng pumikapal. Kaya nga sabi, mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng katawan. Ibig sabihin, hindi naman sa bakit puputulin mo physically. Make some effort para hindi na humantong sa pagkakasala. Anumang uri ng bahagi ng ating katawan na maaaring maging daan ng ating pagkakasala. Hindi lang bahagi ng katawan, maging bahagi ng alin. Maaaring din itong tao, maaaring din itong lugar. May mga lugar na maaaring maging sanhi ng ating pagkakasala. Kasi kapag oras na pumunta ka doon, magkakasala ka. Maaari din yung tao. Kapag kasama mo yung tao ito,
ay hindi ka makapag-hindi, kaya nagkakasala ka rin. Kaya yun ang ibig sabihin ni Jesus. Iwasan natin ang pagkakataon na ibunin tayo sa pagkakasala. Sabi ko nga, maaaring hindi pa yung kasalanan, pero yung sabi nga natin, yung 9 and 10 na utos ng Diyos, pagkasalanan na yun. Kasi nag-isip ka na kagad tungkol sa 9 and 10 commandments. Pero yun yung hamon na ipinamamanig ng Panginoon Kapal, na ang daan ng kabanalan ay kinakailangan inilalatan din natin ang pagkilos na matugunan natin ito. Kahapon, sabi ko nga, isang pamamaraan, katulad ng pagtugon natin kay San Antonio ng Padua ay ang panalangin. Bahagi yun ng pagkakataon ng patuloy natin pag-ugnayan sa Diyos. Sa mga pagkakataon naman na ipinahayag ngayon para po sa ating mga Ebanghelyo, mula ko kay San Mateo, yung paanyaya ng kung may kapalay alin, maging aware tayo. Yung siguro, maging aware tayo. Ano ba yung mga okasyon ng ating pagkakasala? Bahagi yun. Kasi iba-iba tayo. Yung iba, pwede yung kanilang daan ng pagkakasala ay suga lang. Kasi pag naandun siya, nakakalimutan niya na lahat. Nakakalimutan niya na ang kanyang pamilya. Kasi naano siya, na nahibang na siya doon. Na naging bahagi na ng kanyang pagkilos. Nalibang na, nakalimutan na ang ibang niyang mga gawain. Kaya yun ang pagninilayan natin. Kasi tayo naman ang nagkakasala eh. Para maiwasan natin yung mga bagay na ito, maging proactive ang ating kaisipan. Ito yung mga okasyon ng aking pagkakasala. I-reinforce natin sa mga pagkakataon naman natin. Dito naman ako ang daan ng aking kabanalan. So, ay di yung gagawin natin at yung pupuntahan natin, ay di yung maging daan ng ating kabanalan, hindi yung maging daan ng ating pagkakasala. Sangayon sa ating sarili, huwag muna natin tingnan yung ibang tao. Maaari kasi sa iyo, ito yung iyong occasion of sin. Ibig sabihin, maaaring dito, matindi yung hila ng pagkakasala sa iyo. It does not necessarily follows na ganun sa iba. Maaaring iba ang mga okasyon ng kanilang pagkakasala. Ang tingin muna natin rin, yung atin, yung sarili nating pagkilos, para maging aware tayo. Kasi kapag hindi tayo maging aware, mahirapan tayo. Katulad na halimbawa ng alin, yung pag-iinom. May mga tao nga inom, pero yung iba, kumisang kapag lumagpas ng 2 bote, halimbawa ng beer, ay iba na. Nagwawala na. Kapag lumagpas ng 2 bote, pero kapag 1 bote lang, okay lang. Pero pag lumagpas ng 2 bote, ay di anong ginagawa niya? Nag-aamok na. Kaya ano yung pwede niyang gawin? Well, maaaring magiinom siya, 1 bote lang. O hanggang 2 lang, kasi yun lang ang kaya niyang kontrolin sa sarili niya. Or, hindi na siya magiinom. So, anong mangyayari? Proactive yun.
iniiwas niya ang kanyang sarili na siya ay magkasala. So hindi po yung tingnan natin sa ating sarili.